Isang nakakagulat na balita, ang lumabas nitong nakaraang araw, patungkol sa tila mabilis nilang pag-establish ng negosyo dito sa ating bansa, ng American company na Lockheed Martin. Lumabas tuloy ang agam-agam, na may posibilidad, na magtatayo ng fighter jet manufacturing, ang kumpanyang ito dito sa atin. Matatandaan, nitong nakaraan lamang, ay naging laman din ng balita, ang pakikipag-collaborate ng Lockheed Martin sa isang government university sa bansa, tungkol naman sa mga aerospace technology and engineering, sa kanilang produktong mga military aircrafts, tulad ng F-16 fighters, C-130 cargo, at Sikorsky helicopter. Pakay ng nasabing partnership, ay ang matransfer sa Pilipinas, ang mga teknolohiya nila, at expertise, sa larangan ng aerospace engineering. Naintindihan natin, na bahagi iyon, ng pagpapakita ng Lockheed Martin, sa ating Department of National Defense, na seryoso sila, sa pagtulong sa pag-angat, ng self-reliance defense posture ng Pilipinas, kapag pipiliin ng Philippine Air Force, ang mga F-16 nila, kontra sa JAS-39 Gripen ng kumpanyang Saab, ng bansang Sweden. Bagamat ang laman ng balita kamakailan, ay tila nagsuggest ng pagtayo, ng manufacturing ng mismong mga F-16, ngunit ayaw nating paasahin ang sinuman, lalo na yung mga masugid na nagsusubaybay, sa AFP Modernization Program, dahil iba ang ating nakikita sa balitang ito. Nito kasing nakaraang araw, ang Lockheed Martin, ang kilalang global security at aerospace company ng Amerika, na siya ring nagpuproduce ng mga fighter jets na F-16 Vipers, ay nagpunta talaga sa Bataan, para sa itatayo nilang manufacturing facility doon. Ulitin natin, magtatayo ang Lockheed Martin ng base and facility, sa lalawigan ng Bataan. Ang naturang development, ay nangyari matapos ang naging pagbisita, ng mga kinatawan mula sa Lockheed Martin, na lumipad pa mula sa Amerika, upang makipagpulong kay Bataan Governor Jewett Garcia, noong ika-9 ng Oktubre, sa Bataan Provincial Capital. Inihayag ni Governor Garcia, na laman ng kanilang pagpupulong sa mga kinatawan ng Lockheed Martin, na ito ay para umano, sa gagawing industrial and defense collaboration nila, upang talakayin ang kanilang panukala, patungkol sa mga F-16 aircraft, at ang posibilidad ng pagtatayo ng pasilidad at base, sa lalawigan ng Bataan. Ayon sa kumpanya, layunin nilang itayo, ang isang manufacturing plant, para sa mga F-16 fighter aircraft, isa sa pinaka-advanced na combat jets sa buong mundo. Ang detalye ng balita na ito, ay agad na pinaniniwalaan ng marami, na dito na sa bansa gagawin ang mga F-16 Vipers, bagay na napakasarap pakinggan. Ngunit real talk lang tayo, hindi ganun karami, ang bibilhin na multi-role fighters ng Pilipinas, at hindi pa nga sigurado kung F-16 ba ito. Ayon pa nga sa sinabi ni Secretary Teodoro, nitong nakaraang budget hearing, 3 squadron lamang ang bibilhin nila, at kahit nasabihin nating mga F-16, ang kanilang bibilhin, malabong mag-invest ang Lockheed Martin, ng isang manufacturing ng mga F-16 sa bansa, dahil lang sa 36 na units. Bago tayo magpatuloy, nais nating magpasalamat sa mga viewers natin, na nag-click sa mga affiliate products natin na nasa description section, lalo na yung mga nag-check out ng mga paninda ng Shopee. Di nyo lang po alam kung paano nyo sinusuportahan ang channel na ito, sa simpleng pag-click nyo lang, salamat po ulit sa inyo. Ang Lockheed Martin, ay nakabase sa Bethesda, Maryland, USA, kilala sa paggawa ng mga latest technology sa larangan ng aerospace at defense systems. Ang CEO ng kumpanya ay si James Tyklet Jr. Bukod sa mga fighter jets, ang Lockheed Martin, ay nangunguna rin, sa pagdevelop ng precision engagement systems, tulad ng missiles, rocket systems, at iba pang high-tech weapon systems. Kabilang sa kanilang mga operasyon, ang aeronautics, space systems, information technology, at rotary and mission systems, na hindi lamang American forces ang kanilang mga customer, kundi pati na rin ang mga international clients. Kaya naniniwala tayo, bagamat maaari tayong magkakamali, ang manufacturing facility, na itatayo nila sa Bataan, ay hindi para sa manufacturing ng mismong mga F-16, kundi maaring sa mga spare parts nito, or maaring mga missiles o iba pang mga produkto nila. Maari natin itong makonect, sa sinasabi ni President Donald Trump noong Hulyo, sa ginanap na face-to-face meeting niya kay Presidente Marcos sa White House,
na dadalhin ng Amerika ang kanilang paggawaan ng mga ammunitions at munitions sa Pilipinas, at gagawin nila ang bansang ito bilang pinakamalaking manufacturing ng mga bala at bomba sa buong Indo-Pacific. Ayon kay Trump, magkaroon ng joint manufacturing ang Amerika at Pilipinas, at gagawa ito ng mga malalaking bomba, mga missiles na tinatawag niyang speedy missiles, the slow ones, the accurate ones, the ones that are slightly less accurate. Ang binanggit na lokasyon ng itatayong munitions manufacturing facility ay sa Subic Bay. Nitong nakaraan lamang ay binalita na ang gagawing pag-joint manufacturing ng government arsenal at Amerika ng iba't ibang uri ng mga munitions, guided and unguided bombs, ngunit walang missiles na binanggit na kasama sa manufacturing. Ngunit malinaw ang sinabi ni President Trump na kasama ang speedy missiles, the slow ones, the accurate ones, and less accurate ones. Ang pag-establish na ito ng Lockheed Martin sa Bataan ay maaring ang siyang tinutukoy ni President Trump, at maaring may iba pang mga kumpanya na susunod sa Lockheed Martin, at naniniwala tayong mga missiles ang mga produkto na gagawin. Bagamat masarap isipin kung mga F-16 fighters sana ang gagawin dito sa atin, ngunit ang mga revelation ni Secretary Teodoro kamakailan, patungkol sa problema sa pondo, dahil nga sa laki ng halaga na kakailanganin para lamang sa mga multi-role fighters na ito, ay nagsasuggest na malabong mga F-16 ang gagawin ng Lockheed Martin sa Bataan. Ganun pa man, F-16 man o missiles ang gagawin nila, napakalaking tulong pa rin ito sa Self-Reliance Defense Posture Program ng ating hukbong sandatahan, at naniniwala tayo na umpisa pa lang ito sa darating pang mga malalaking opportunities na dadalhin pa ng mga US companies sa ating bansa. Ang napakagandang punto sa mga sinasabi ni President Trump tungkol sa mga manufacturing facility na ibubuhos ng Amerika sa Pilipinas ay ang magiging pinakamalaking munition source ang Pilipinas na magsusupply sa lahat ng demand ng kanilang puwersa at ng mga kaalyado dito sa buong Indo-Pacific. Hindi lang ito tungkol sa kahandaan ng bansa na ipangtanggol ang sarili dahil meron itong sapat na stocks ng mga bomba at mga bala, kundi tungkol din ito sa paglago ng ating ekonomiya, na in return, ay mag-generate ito ng pera para sa gobyerno, na maaring maging source din ng funding para sa AFP Modernization Program. Dagdag pa ni Governor Garcia, kung maisa sa katuparan ang proyekto, inaasahang lilikha ito ng libu-libong trabaho para sa mga residente ng Bataan, isang malaking hakbang tungo sa pag-unlad ng ekonomiya ng lalawigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, at nais mo pang makapanood ng mga ganito dito, huwag kalimutang mag-subscribe agad at pakipindot ng notification bell para updated ka kaagad. Maraming salamat sa panunood.